Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kailangan din nilang magkunwari. Ha? Kaya yung sinasabi ni Cayetano na pasalamatan siya, purihin siya, magsuri sa kanya, hindi. Nananatili pa rin naman siya, nananatili pa rin naman yung objective nila na protektahan si Sara. Kaya lang, yung pagprotekta nila kay Sara sa impeachment, hindi naman nila gagawin na hindi na iko-convene ang impeachment court. Kasi pag hindi nila kinonvene ang impeachment court, masyadong garapal yan. Ha? Masyadong garapal yan. Kailangan din ng kumbaga, medyo pino rin. Kaya, kunwari, nag-convene. Kunwari, nag-convene. Pero makikita natin yan sa kalagitnaan. Makikita natin yan sa kalagitnaan. Habang umuusad ang impeachment court na yan, makikita na natin dyan kung paano nila papatayin ang mga motion na makakasira kay Sara. O, yan yun. Ha? Kaya akala mo naman kay Cayetano, porke pala nag-convene siya ng impeachment court ngayon, okay na. Hindi yan. Ha? Yung pag-convene ng impeachment court, kailangan yan. Kasi kung hindi nila i-convene ng impeachment court, masyadong garapal na yan. Bastusan na yan. Kaya nga si Chis Escudero, nag-convene din naman ng impeachment court. Diba? Oh. Kaya, ano yan mga kabunyog. So ngayon, ano kaya ang mangyayari? Oh, yun ang tanong. Ano kaya ang mangyayari dito sa impeachment na to? Ha? Sa tingin natin, papagulungin ang impeachment. Magtutuloy-tuloy yan. Matapos itong impeachment pag-convene ngayong araw, tuloy-tuloy na yan. Kaya lang, kapag may mga usapin na maano si Sara, ikakasira ng todo ni Sara. Halimbawa, kapag nag-motion, nabuksan yung yung mga bank accounts ni Sara, sigurado magmo-motion ang prosecution niyan. Sigurado haharangan yan ng mga senador ni Sara. Siyempre, i-oppose yan ng defense pagkatapos magbubutuhan ang mga senador. Parang katulad nung kay Erap. Oh, di ba kay Erap din, ganun din? Nag-proceed yung trial kay Erap. Nag-proceed. Kaya lang, nung bubuksan na yung second envelope, nagbutuhan yung mga senador. Ano ang desisyon ng mga senador sa butuhan? 11-10. Karamihan ng mga senador, dahil kakampi sila ni Erap, hindi nila pinabuksan ang second envelope. Yung Jose Velarde account. Ganyan din ang gagawin yan. Hindi papayagan ng mga senador na kakampi ni Sara, nila Cayetano, nila Marcoleta, nila Amy Marcos, na yung mga makakadamage kay Sara ay maipresent sa trial. O halimbawa, baka si Trillanes, kikwestiyonin nila yan. Sasabihin nila, hearsay. O, baka si Madriaga, kikwestiyonin din nila yan. Maraming gagawin yan. Maraming gagawin. Yung income tax returns, yung box na hindi binuksan, pwedeng hindi rin nila pabuksan yan sa Senado. Maraming gagawin ito. Kumbaga, ang gagawin ng mga senador na yan, totoo, magpuproceed ang trial. Totoo, ikinunbin ang impeachment court. Pero, gagawin nila yung mga bagay na yung makakasira kay Sara, hindi nila pababuksan. Pag may nag-motion na isubpi na ang mga bangko, ikikil yan ng mga senador na kampi kay Sara. Yan ang gagawin nila dyan, mga kabunyog. Kaya, ito, yung pagkukunwari ni Cayetano na kunwari, parang, hahayaan daw nila ang impeachment na gumulong. Totoo yan, magtutuloy-tuloy yan. Katulad din naman nung kay Erap. Di ba kay Erap nagtuloy-tuloy din ang impeachment? Kaya lang, pagka may mga desisyon na kailangang, yung mga kakampi ni Erap na mga senador, kinakampihan talaga si Erap. Katulad nung pagbubukas ng second envelope, hindi pinabuksan ng mga senador. Ganyan din ang mangyayari dyan. Kaya yung pagyayabang ni Cayetano na nag-convene ang impeachment court. Kaya mali daw yung paghuhusga sa kanila. Kasi hinusgahan daw sila na parang kampi kay Sara. Oo,
kinonvene ninyo ang impeachment court. Oo, magpo-proceed sa trial. Pero makikita natin yan habang umuusad ang trial. Papabuksan kaya nila yung income tax returns ng box na hindi nabuksan doon sa Justice Committee? Hahayaan kaya nila si Trillanes? Hahayaan kaya nila si Madriaga? Yung mga bank records ni Sara Duterte, papayagan kaya nila na maisugpi na yon at mabuksan? O diyan magkakasubukan yan. Diyan magkakasubukan. Kaya wag ka munang magsalita ng patapos, Cayetano, na parang sasabihin mo hindi nyo ipagtatanggol si Sara. Abangan natin ang susunod na mga kabanata. Kasi ang paliwanag kasi ni Cayetano, hindi naman daw talaga nila inagaw ang liderato ng Senado para sa impeachment ni Sara. Hindi daw yun. Walang connect daw yun. Walang connection daw yun. Alam niyo kung anong paliwanag ni Cayetano, mga kabunyo? Bakit daw inagaw yung kapangyarihan ng Senado na palitan? Kasi pabaya daw yung liderato ni Soto sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi na daw inaasikaso yung mataas na presyo ng langis. Hindi na daw inaasikaso na mapigilan ang mataas na presyo ng mga bilihin. Hindi daw na itataas ang sahod ng mga manggagawa. Kaya, yun daw ang dahilan, kaya pinalitan nila ang liderato ng Senado. Naniniwala ba kayo doon? Yun yung sinasabi ni Cayetano. Kabunyog. Yun yung sinasabi ni Cayetano. Mga kabunyog. Ang sabi ni Cayetano, hindi nila pinalitan ang liderato para sa impeachment ni Sara. Wala daw, hindi daw yun. Ang dahilan daw talaga, nakita nila na napapahiya na ang Senado kasi daw wala daw ginagawa sa problema ng mga mahihirap. Wala daw ginagawa sa problema ng bayan. Kaya nag-decide daw sila na palitan na lang ang liderato ng Senado kasi palpak daw ang pamumuno ni Soto. Hindi daw nakakaresponde sa kailangan ng taong bayan. Sus, maniwala naman tayo. Bakit mo tinaon? Bakit mo pinalitan ang liderato ng Senado sa mismong araw na nagbubutuhan ang Kamara sa plenaryo? Di ba? Bakit hindi mo na lang hinintay na matapos muna yung butuhan sa Kamara? Di ba? Mismong araw yun, May 11. Nung mismong araw na nagbubutuhan ang plenaryo sa Kamara, saka naman nila pinalitan ang liderato ng Senado. Tapos ngayon sasabihin mo walang koneksyon yung pagpapalit ng liderato ng Senado sa impeachment ni Sara? Sus naman. Tell that to the Marines. Sinong maniniwala sa inyo? Diba? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito, mga kabunyog? Itong sinasabi ng mga senador na pro Duterte, sinasabi nila hindi naman sila nagpalit ng liderato dahil sa impeachment. Maniwala naman sa inyo. Bakit nyo sinabay yung pagpapalit ng liderato ng Senado doon sa butuhan sa Kamara? Di ba May 11 yung plenaryo, yung butuhan sa Kamara? Nung mismong nagbubutuhan sa Kamara, nagpapalit din ng liderato sa Senado. O ngayon, totoo, kinonvene yung impeachment court. Pero, hindi naman yung pag-convene lang. Pwedeng ikukonvene yan, pero pagdating ng araw, pag may mga motion tungkol kay Sara, yung pagbubukas ng mga bank accounts, haharangan yan nila Marcoleta, haharangan yan nila Cayetano, haharangan yan nila Amy Marcos. At sigurado tayo, ang impeachment court na pinangungunahan ni Cayetano ay papanig kay Sara. Sigurado tayo dyan. Kaya bantayan natin. Itong sinasabing ito nila Cayetano na hindi naman sila magpapagamit daw kay Sara, hindi naman daw sila hindi daw nagpalit ng liderato para protektahan si Sara. Let's wait and see. Tingnan natin. Tingnan natin. Pero ang tingin natin dyan, sa susunod na mga araw, pagka-convene ng Senado, baka nga yung trial ma-delay pa Okay, nag-convene kayo ngayon. Nag-convene kayo kaagad. Pero yung trial, kailan? Baka 2 buwan na, hindi pa yan magsimula Di ba? Iba naman yung pag-convene sa pag-start ng trial. Hindi ibig sabihin na nag-convene ka na, trial na. O ngayon, magko-convene sila. Okay, matutuloy yung pag-convene. Pero yung trial, kailan?
Hindi naman natin sigurado kung kailan yung trial eh. Ay mas importante yung trial. Mas importante yung trial. Oh. Kaya abangan natin 'yan mga kabunyog. Sa sitwasyon na ito, dapat tayong mamamayan, maging mapagmatsyag tayo mga kabunyog. Huwag nating papayagan na dapat ang civil society, ang simbahan, ang mga progresibong grupo, dapat bantayan ang bawat galaw nitong impeachment court na ito sa pangunguna ni Cayetano. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,